Mga kapatid, para po sa kabatiran ng lahat, hindi po ako ang papalit kay Father Bong. Ako po ay tubong ubando, Father Sir Louis Jimenez po. Subalit hindi po ako dito sa bansa natin naglilingkod. Ako po ay naglilingkod sa Canada. Ngayon po ay huling linggo ng aking pagbisita at pagbabakasyon dito sa ating bayan. At nasakto naman po na kailangan ni Father Pros ng tulong. Kaya po ako ay naririto sa inyong harapan at ipinagdiriwang ang banal na misang ito. Ngayong pong linggo ay ipinagdiriwang natin ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Corpus et Sanguis Domini Jesu Christi. At ito po ay isang napakalaking saligan ng pananampalatayang Katoliko. Sinabi ko pong pananampalatayang Katoliko sapagkat tayo bilang mga Katoliko, pinaniniwalaan natin na ang komunyon, ang ikinukonsagrang ostya sa banal na misa, ay katawan at dugo ni Kristo literally. Hindi po ito simbolo, hindi ito kumakatawan lamang. Ang tinatanggap natin sa banal na komunyon ay ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ito ay saligan ng pananampalatayang Katoliko. Marami pong mga Kristiyano ang hindi naniniwala sa real presence of Jesus in the Eucharist. Pero tayo po bilang mga Katoliko, ito po ay saligan, foundation ng ating Catholic faith. Si Kristo na ating Panginoon, nung siya ay naririto pa at nagtuturo, naglilingkod sa mga tao sa kanyang bayan, nung minsan siyang tanungin or mag-request ang kanyang mga alagad sa kanya, Panginoon, turuan mo po kami katulad ng pagtuturo ni Juan Bautista ng panalangin sa kanyang mga alagad. Sinabi at itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kung kayo ay mananalangin, sabi niya, ang sasabihin ninyo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Itinuro ng ating Panginoon ang panalangin ito sapagkat ito ay panalangin kumpleto. At itinuro ng ating Panginoon ang panalangin ito na Ama namin upang kilalanin natin ang ating Diyos bilang Ama. At bilang Ama, tayo ay Kanyang mga anak. Gusto ng ating Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng ugnayan, matinding ugnayan sa ating Amang nasa langit. Kaya tayo tumatawag sa Kanya bilang mga anak. Kaya tinatawag natin siya bilang Ama. Gayunpaman, hindi pa sapat yan. Hindi pa sapat na
ibinigay sa atin ng Panginoon ang relasyon bilang Ama sa ating Diyos. Binigyan pa niya tayo ng grasya at biyaya na makatutulong sa atin sa ating paglalakbay sa mundong ito. At ito ang pagbibigay niya ng kanyang katawan at dugo upang ating maging pagkain. Alam ng Panginoong Hesus na kailangan natin ng sustenance. Alam niya na kailangan natin ng nourishment sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Sapagkat alam niya na marami tayong mararanasang pagsubok. Alam niya na marami tayong mararanasang paghihirap. Alam niya na marami tayong mararanasan na pagbubuhat ng krus katulad niya. Kaya't ibinigay niya ang kanyang sarili bilang ating pagkain. Pagkain nagbibigay buhay sa banal na Eucharistia. So, yung mga nakikinig po sa inyo ng mga health tips, yung mga tips para sa kalusugan, marami kayong nakikita niyan sa TikTok. Mag-shake ka ng ganito, samahan mo ng ganyan, malilinis yung atay mo, malilinis yung kidney mo. Di ba po, marami tayong nakikita ganyan sa social media? Bakit? Kasi gusto natin maging malusog. Kaya nga po, yung mga health practitioners, ano ang sinasabi nila, mga paalala pagka may mga sakit na? You are what you eat. Nung isang araw po, ang mami ko dinala sa doktor kasi sumasakit ang tuhod. At ano sinabi sa mami ko? Sabi sa mami, Mami, tama na po ang pagkain ng matamis at maalat. Kaya po pagdating sa bahay, sabi ko sa mami, Mami, paano ba yan? Lahat ng favorite mo, bawal na sa'yo. Bakit? Kasi gustong-gusto natin kumain ng chicharon na malutong na mayroong pang konting taba. Sarap po, di ba? Pero kung laging iyan ang kinakain natin, ano ang mangyayari? Taas ng kolesterol. Di ba po? Taas ng BP, blood pressure. Swerte pa po tayo kung kolesterol at BP lang. Yung iba, diretso stroke. You are what you eat. So if you are eating something healthy, the logical effect to the body is that the body will be healthy. Now I'm giving this analogy to relate to what we are celebrating today. Jesus gave himself to us in Holy Communion to be our bread of life, food for eternal life, pagkain nagbibigay buhay. Sa tuwing tinatanggap natin ang Panginoon sa banal na komunyon, nagkakaroon po ba ng kalusugan ang ating mga puso at ang ating mga kaluluwa? Kung ang Panginoong Hesus ay tinatanggap natin sa banal na komunyon at nakikipagkaisa tayo sa Kanya, sa Kanyang biyaya at grasya, meron po bang ipinagbabago ang ating buhay matapos natin tanggapin siya? Kung tinatanggap natin ang Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia at bumalik tayo sa ating mga tahanan,
Bumalik tayo sa ating mga kaibigan, pero pagmumura pa rin ang naririnig sa ating mga labi. Kabastusan pa rin ang naririnig sa ating mga bibig. Ano ang pagbabagong idinudulot sa atin ng ating pamumumunyon? Jesus gave Himself to us in Holy Communion to be our bread of life, to help us in our journey of transformation. Kasi alam niya na kailangan natin ng lakas sa ating mga kahinaan, sa ating mga limitasyon. Most of the time, may mga lalapit po sa akin for spiritual direction. Father, I am so weak. Mahina po ako, Father. May limitasyon po ako, Father. Tao lamang po ako, Father. At ang lagi ko pong sinasabi, oo, naiintindihan ko. May limitasyon ka. Tao ka lang. Mahina ka. Naiintindihan ko kasi ako ganyan din. Pero kinakailangan hindi natin gawing excuse ang ating kahinaan, ang ating limitasyon. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng tulong. And when God gives us help, especially in the form of His body and blood, in Holy Communion, we should cooperate with the grace He is giving us. Kooperasyon sa grasya ng Diyos. Ito ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang pagtuturo. That there should be always a cooperation with God's grace because God will always give us the grace we need to continue our journey of faith. Because God's intention is for each and every one of us to experience life everlasting. That is why even now, in this world, we participate in this everlasting and eternal sacrifice of Jesus Christ. Mga kapatid, gustong makiisa sa atin ng Panginoon. At sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, tayo lahat ay nagiging buhay na tabernakulo ng Panginoong Jesus. We become living tabernacles of Jesus Christ because we are to share His divinity, His holiness, and His presence to the members of our families, to the members of our communities. Indeed, to every person we meet. In Holy Communion, we become another Christ because Christ becomes part of our lives. And so this is the greatest challenge of today's solemnity. How can we become another Christ to another person? We become another Jesus to another person when we receive Him in His grace and when we cooperate with His grace in Holy Communion. Mga kapatid, ito sana po ay maging paalala sa atin. Mamaya, sa pagdarasal natin, sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, sabihin natin sa Panginoong Jesus, Panginoon, nakikipag-isa po ako sa iyo. Gawin mo po akong kaisa mo sa iyong ministeryo na maging presensya mo sa aking kapwa-tao. Para sa ganon, tayong lahat, sa pamamagitan ng himala ng banal na Eucharistia,
ay magkasama-sama doon sa buhay na walang hanggan, walang katapusan. Sa piling ng Diyos, Ama, sa piling ng Panginoong Hesus, na nagbigay sa atin ng kanyang sarili upang ating maging pagkaing nagbibigay buhay para sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.